Manalangin. Heavenly Father God, we thank you, dear God, for your goodness, for your love, for your provisions, for your great mercy. And here we are once again, Father, we come unto you, we humble ourselves. Forgive us, the Lord, For all the trespasses, for all the sins that we have committed. Panginoon, linisin niyo po kami, dalisayan niyo po kami. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang pangunguna niyo po sa amin sa araw na ito. Let your Holy Spirit, Lord God, minister to us, Lord God. Lord God, open our hearts, our understanding, Lord God. Anoint us, Lord, in the name of Jesus, we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. So I always say, Amen. Isa pong mapagpalang hapon. Aking pong pagbati sa lahat. Kung mga minamahal na mga kapatid. Magandang hapon po sa lahat. At tayo po ay muli papasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Praise the Lord. Parang gutom na talaga, Brother Johnson. Gutom man tayo physically, pero mas nagugutom tayo sa salita ng Panginoon. Sa ating mahal na bisita, Carlo Salvador. Parang may hawi kay kapatid. Hindi Oo, parang kuya ba kuya or nakakabata? Nakakabatang kapatid? Okay. Carlo Salvador. Ang gandang pangalan. Parang artistahin. Brother Carlo, God bless you ha. Salamat at kami kinaunlakan ninyo at kasama ka namin sa araw na ito. At bear us for a moment at meron pong mensahe sa atin ang ating pong Panginoon. Ang tanong ko po bago sa ating pagsisimula, sino ba dito sa atin nais yung pong matagumpay na buhay Kristiyano? Gusto ko makita ng inyong mga kamay? Nais nating lahat ay maging matagumpay. Wala pong nagnanais na maging talunan. Tama ba? Kaya ang tanong pa natin, paano ho ba tayo magtagumpay sa ating buhay Kristiyano? Ano ho ba yung pong larawan ng matagumpay na buhay Kristiyano? A victorious Christian living. Kapag ba sinabing victorious Christian life, ano ba yung ating nasa isip? At victorious Christian life. Ano bang ibig sabihin sa inyo? Brother Johnson. Matagumpay. Sarah, anong ibig sabihin kapag or naiisip mo kapag sinabi ni Kuya Mike na victorious Christian life? What comes on your mind? Ito yung buhay na nakakapanatili sa paglingkod sa Panginoon. Ito yung buhay na nagtatagumpay sa mga tukso at kasalanan. Kasi yung tukso talaga, Brother Johnson, daily yan. Pero kung matagumpay ka, kaya mong pagtagumpayan ang mga tukso at kasalanan. Yung victorious Christian life, yung pong lagi nating nararamdaman, yung presensya ng Panginoon. Yung pong buhay na nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Tanong, lagi ba nating nararamdaman yung lakad na matagumpay? Ano ba yung nakakahadlang upang hindi tayo magtagumpay sa ating lakad Kristiyano? Ano ho ba yung larawan ng hindi matagumpay na buhay Kristiyano? Baka kasi minsan pag iniisip natin tagumpay, eto agad. Success! Eto agad.
maraming pera, maraming material na bagay, marami pong, name it. Yung pong larawan ng hindi matagumpay na lakad ng Kristiyano ay yung bang lagi kang bumabagsak sa tukso? Napapalayo ka sa presensya ng Panginoon? Well, you fail sometimes. That's normal. Pero kung yung nanatili ka sa pagbagsak, that's another story. Paminsan, para bagang wala na tayong time sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit marami yung pera, Brother Johnson, kung wala ka dito, hindi tagumpay yan. Kahit marami kang pera, maraming yung pasok, Ate Ruby, kung ikaw ay nawawala sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tagumpay yan. Kahit na sabihin mo pa, anak ko ngayon, ganito na, name it, engineer na, doktor na, nurse na, lahat na ng profesyon, kung sila ay malayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tagumpay. And sometimes, sa buhay natin, we get so busy, wala na tayong time sa pananalangin, wala na tayong time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, wala na tayong joy sa Panginoon, we get bored in serving the Lord. Hindi po. Tagumpay po kayo. Ang tanong ko po sa inyo, again, nais ba nating maging matagumpay sa lakad natin? Bago natin ipagpatuloy ito, mag-reflect muna tayo. Come to think of it. Kamusta ba yung buhay ko ngayon? Kamusta ba yung lakad ko ngayon? Ako ba ay lumalakad na matagumpay? Or sometimes? Sometimes matagumpay. Sometimes hindi. Sometimes makikita mo yung grabing ngiti sa kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Sometimes makikita mo ang lungkot-lungkot, ang bigat-bigat. Ano ba? Minsan makikita mo yung excitement dumalo sa gawain ng Panginoon. Minsan makikita mo parang napipilitan na lang. Okay, so in this passage, tignan natin kung paano po tayo magiging matagumpay sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. So in verse 1, ito yung mga don'ts, Blessed is the man who standeth not in the way, standeth or walketh in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor seated in the seat of the scornful. Tatlong bagay po. Yung pong sinabi, o dapat nating iwasan, yung pong paglakad sa counsel ng masasama or walang Diyos sa buhay. Pangalawa, yung pagtayo sa daanan ng mga makasalanan. At pangatlo, yung pag-upo sa upuan ng mga manlilibak. O mga chismosa. Okay. Friends, paano ba natin naiiwasan to? Yung counsel ng mga ungodly. Or are you doing something para maiwasan to sa buhay natin? Na huwag natin malakaran yung counsel ng mga masasama. Malakas ng amen. Ang ilan. How about the others? What are you doing for you to avoid the counsel of the ungodly? Tignan natin, ano ba yung pinapanood mo lagi? Sa YouTube, sa Facebook. Ano ba yung mga programang ini-enjoy mo? Friends, let me remind you, kung yun lagi yung pinapakinggan mo, yung counsel nila, yung pananaw nila, yung pag-iisip nila, mahahawa ka. Kasi dapat iwasan natin yun. Huwag lang kayong like ng like. Inagbumurahan na nila, like mo pa rin. Halos wala nang saplot, nila like mo pa rin.
Iwasan natin yan. Kasi, nasisira yung character mo. Huwag tayong tumayo sa daanan ng mga makasalanan. Now, I'm not saying na hindi na po tayo pwedeng, may kipagmabutihan sa kanila. What I'm saying is this: huwag tayong makisama sa paggawa ng kasalanan. Because Jesus Christ, sabi nila, si Jesus Christ nga, kumain kasama ng mga makasalanan. Kumain siya hindi para makijoin sa kasalanan. Sumama siya para mag-minister sa mga makasalanan. If you will be doing that, okay, gagawin natin to. Okay, share natin ang gospel. Ayain natin sa banal na gawain ng Panginoon. No problem with that. The problem is, kapag ka nagjo-join na tayo sa kanilang mga sasamang gawa. Ano pa ba yung pinapaiwasan doon? Yung pag-upo sa upuan ng mga Christians, hear this. Bakit ba enjoy na enjoy kayo kapag kayo pinapakinggan nyo yung kapwa, nilalait yung kapwa? Ba't bang hilig nyo sa chismis? Buti si Sarah sa chismis lang mahilig. Gusto mo ba yan? Ba't bang hilig natin doon? Yan Christians minsan, di maiwasan Hey, tapos nagtataka kayo minsan kung bakit yung buhay nyo ang gulo-gulo. Kung bakit kayo laging bagsak, laging natutokso. Hindi tayo lumalayo sa masasamang gawa. Yung mga influence natin, yung mga nag-i-influence sa atin, sino-sino ba? Sino-sino ba yung mga pinafalan yung influencer? Kasi kung sino yung pinafollow nyo, whether you like it or not, they would influence you. Girl, sino pinafollow mo? Ikaw, yeah. Puro pagkain, kaya nahihilig ka sa pagkain. Ikaw Sarah, sino pinafollow mo? Subukan natin. Damo! Oh, may mga Christians ka din na pina-follow? Nag-isip. Wala naman kung masama minsan yung mga pina-follow natin. Pero, dahil puro makasanlibutan yung tinitignan natin, yung ugali natin nagiging makamundo na rin minsan. You want to be growing in the Lord and knowledge of God. What are you doing to grow? What are you doing to learn more of God? More about God? Anong ginagawa natin? Okay? Huwag na po tayong magtaka kung bakit lagi tayong bumabagsak kung yung mga bagay na ito ay hindi natin nilalayuan. Ayos tayo doon? Pero ayaw naman natin maging talunan. Tama? So, ang gagawin natin, iiwasan natin yung pinapaiwasan, lalayuan natin yung pinapalayuan. At eto, verse 2, ang sabi, eto, ang ganda. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he doth meditate day and night. Brother Junjun, ano sinabi ko? Ano daw? Yung delight o yung joy, yung kagalakan niya ay sa palatuntunan ng Panginoon. Sino ba yung excited gumawa ng kalooban ng Panginoon? Yung bang may joy sa paggawa, anything about the Lord. Kagalakan sa salita ng Panginoon. Excited makinig ng Ebanghelyo ng Panginoon. Nais yung matagal pa. You need to learn to enjoy the law of the Lord. And his law doth he meditate day and night.
Kamusta yung attitude natin, my dear brothers and sisters, when it comes to reading the Word of God? Kamusta po yung attitude natin kapag pinag-uusapan salita ng Panginoon? Excited ka ba? Amen. Saglit lang, Word of God, Bible study, wag na muna. Outing na muna tayo. Ano mas pipiliin nyo? Sino pipiliin ko? Yung pagbabasa ng Bible? Or yung outing? Kaya nga minsan nakakalungkot, araw ng Sunday, dahil lang may outing, wala. Tapos iiyak-iyak ka ngayon kung ang daming bumabagsak na pagsubok sa harapan mo. Wala ka naman saya sa paglilingkod sa Panginoon. Wala ka naman saya sa salita ng Panginoon. Excited ba kayo kapag nakakatanggap kayo ng sulat? Ate Ruby, laging may dumarating doon sa opisina eh. At minsan hindi ako excited buksan. Ang sarap minsan kapag ka may sulat sana, magbasa. Pero kapag ka month-end, alam mo na. Yung kasunod na linggo yan, darating na yung mga sulat, Brother Jelson. Pero minsan kapag ka may credit card ka, dumating yung bill, tapos zero, ang sarap sa pakiramdam. Walang utang eh. Pero yung maraming billing, hindi na talaga maiiwasan yan. Sabalit, kapag kayong sulat ay galing sa mahal mo, diba excited ka buksan? Nakatanggap ka na ng love letter? Nakatanggap ka na ba? Nag-isip. Hindi pa. Si Ate Ruby, uso to ng panahon nila eh. Nakatanggap ka na, Ate Ruby? Kinilig ka din. Excited ka, di ba? Tapos inuulit-ulit mo pa. Tapos nagtataka yung nakakita, ano nangyari nito? Diba? Mas nakangiti. Nasisiraan na ata to. Why? Because excited ka magbasa kasi galing yun sa mahal mo. Itong sulat. Sulat ng ating Ama. Mahal na Ama. Ini-enjoy niyo ba? What's your attitude towards the Word of God? Kasi meron pong itong effect. Kung paano natin inahandle yung salita ng Panginoon. If you aren't excited with the Word of the Lord, nakakalungkot, meron pong question dyan. Ano ba talaga ang Panginoon? Kung mas ini-enjoy mo yung ibang bagay kaysa sa salita ng Panginoon, there's a big question mark if you truly love the Lord. Alam niyo po, kung tayo po ay nahihilig po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, meron po itong malaking effect sa buhay natin. Kasi dito sa salita po ng Panginoon, dito po yung mga guidance ng Panginoon. Yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung pinapaiwasan sa atin ng Panginoon, para itong mapa. Para di ka maligaw. Okay, dito rin po yung comfort ng Panginoon. Huwag mo nang hanapin kung saan pa. You want comfort, open the word of the Lord and you will find comfort. Unahin natin ang salita po ng Panginoon. Eto, gaano tayo kadalas nagbabasa ng Word of God? Araw-araw? Araw-araw? Okay? Sino na ba yung araw-araw? Praise the Lord! O sino yung at least once a week? At least once a week! Brother Mike. At least once a month!
Sino ba yun? Okay. At least once a month muna tayo. Ay, siyempre yung araw-araw kasama na dyan. Okay. Once a month. At least twice a month. At least. Okay. Hindi na natin ito itutuloy. But I'd like you to know that reading the Word of God shouldn't be an option for a Christian. Hindi po option to. Dapat bahagi na ito ng ating pong buhay. Hindi tayo maging custom tayo lahat. What? But if you want to be successful, victorious Christian, you need the guidance of the Lord. Hindi po pwedeng sarili mo lang. Kakamali ka, magkakasala ka, papalayo ka, hindi mo alam yung gagawin mo kapag ka dumarating yung pong mga problema. So, una, titignan natin yung mga pinapaiwasan. Pangalawa, yung do's naman, dapat ini-enjoy natin yung salita ng Panginoon. At yung salita ng Panginoon, dapat araw at gabi nating pinagbubulayan. At yung resulta nito, ang sabi ng Bible, "He shall be like a tree planted besides a river." Diba? Kita niyo yung puno na laging dinadaanan ng tubig. Ano yun? Malago. Diba? Very vibrant yung pong dahon, hindi na, di ba pag summer kasi dumarating at walang tubig yung puno. Maunti-unti yung dahon ay natutuyo, nalalagas, at kung abutin pa ng taon yan na hindi daanan ng tubig, ano mangyayari? Unti-unting mamamatay yung puno or yung halaman na yan. During the summer nga, Ate Ruby, hindi pa inabot ng taon, pero yung ibang halaman, wala na, nagiging brown na, dating green. Yan yung mangyayari sa iyo, Christians, kung yung pinaiiwasan na ito ng Panginoon at wala kang kasayahan sa salita ng Panginoon. Para kang puno na naiinitan at walang tubig. Ano yan? Natutuyo yung iyong mga dahon. But tayo po, iniwasan natin yon at yung delight natin sa Panginoon, parang puno na tuloy-tuloy. All season, malago. All season, nagbubunga. Ano mang panahon ng buhay, hindi pa minsan-minsan lang, kung hindi, nananatiling matatag, mananatiling na munga. So Christians, ask yourselves, kamusta ba ako ngayon? Bumunga ba ako? Ano ba yung mga bunga ko? Ano yung bunga mo, Brother Alex? Ang sama nun. Ikaw, Brother Junjun, ano yung bunga mo? Wala kang alam, hindi mo alam. Hindi ko na itutuloy sa isa. Ano ba yung possible nagiging bunga natin? For example, the fruit of the Spirit. Ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, etc. Normal po yun kapag kayong Espiritu ng Panginoon ay nasa sayo. Meron talagang pag-ibig sa puso mo. Pag-ibig, love. Kaya'y sarap ng may minamahal. Tama ba? Lalo na si Lord ang andyan. Hindi lang love, peace, kagalakan. Yan yung magiging bunga sa buhay natin. Ayaw nyo nun? Anong gusto nyo? Gusto nyo ba yung laging nahihirapan, yung lagi pang dry yung buhay natin, yung malayo sa presensya ng Panginoon, yung gusto lagi natin magulo? Ayaw natin nun. Ano ba yung bunga natin? Yung character natin nagiging more like Christ. Diba? The more you learn the word of the Lord, the more you learn the Lord, the more you experience the Lord, you will become more like Him. Yung pag-ibig,
ma-spread mo ito. Ma-take into action mo ito. Mas magiging maayos kang anak. Mas magiging maayos kang asawa. Or tatay. Bunga po yan. As we grow more sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Anong kasunod na mga talata? But the wicked, yung masasama, yung pong mga hindi gumagawa nito, anong mangyari sa kanila? Yung mga ayaw maglingkod sa Panginoon, anong mangyayari sa kanila? There might be pleasures in the world. May fun. Kapag ka marami kang pera, kahit wala kang Diyos, may saya naman, Brother Julson. May pleasure naman. Pero lahat ng yon, pansamantala. Yung pleasures dito sa mundo, tandaan po natin, pansamantala lang po yan. Yung fun dito sa mundo, pansamantala lamang yan. Lahat ng yan ay meron pong katapusan. Ay, huwag tayo masyadong palipang doon. Huwag nakasentro yung puso natin po doon. Akala natin, nainggit tayo minsan, hindi naman naglilingkod sa Diyos, ba't ang daming success sa buhay? Ang daming pera, ang daming yaman, ang daming nagbibilang ng bahay, nagbibilang ng sasakyan, nagbibilang ng partners. Kapag ka dumarami talaga yung pera mo, Ate Ruby, mas nagiging prone ka sa tukso. Alam niyo ba, akala niyo yung mga mahihirap lang yung may problema? Ay, yung mga mahihirap, although, masarap na din yun yung tama lang. Ay, hindi ka na masyadong problemado. Ay, yung mga mayayaman na problema din yan eh. Some years ago, I attended parang an event. So my talk, naman ko ba, Ate Ruby, bakit ako andoon? Yung mga kasama ko doon, ang dadaming pera eh. Anyways, na-invite na ako kasi kakilala ko yung nag-organize. Well, isa sa mga problema ng mga mayayaman, alam niyo ba, kung paano ipapamana yung kanilang ari-arian. Kasi ang laki pala ng tax kapag ka may papa-inherit ka sa anak mo, Ate Ruby. Anyways, mayaman, mahirap, pareho lang yan, may problema sa buhay. Para okay na ako doon yung Brother Mike sa problema ng mayaman. Ayaw ko yung problema. Friends, my dear brothers and sisters, what I really would like to tell you today is this. Ano mang status natin sa buhay, yung mahalaga po ay nagtatagumpay tayo sa lakad natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Let me just close with this. I think this was last week. I was talking with a couple, aged couple, and we were talking about someone who, in the eyes of the world, is very successful. Siguro sasabihin ko yung pangalan niyan. Every business person would know this man. Isa sa pinakamatagumpay, pinakamayaman sa lugar ng Iloilo. Anyways, ano sabi niya? Awa ko doon sa anak. Awa ko. Kilala niya personally. You would just imagine with all the glamour, riches, and all the glory we have. Pero sabi, naawa ako. Sabi ko, parang I've been to paradise. Tapos sabi niya, but never been to me. Ano ba yung kanta yun, Brother Johnson?
Ano nang ibig sabihin nun? We were talking about this song some time ago and gusto kong i-quote po to sa inyo and this speaks a lot of reality. Ano ba yung bahagi? Alam mo to, Ate Rupe? I've been to Georgia and California. I've been to Nice and the Isle of Greece while I sip champagne in yacht. Imagine that kind of life, that glamorous life in the eyes of the world. But that fancy lifestyle in the eyes of the world. Diba? Lahat ng ina-imagine yung magagandang lugar, yung pong pleasure ng mundo, the song describes that. But, sabi po sa song na yon, I've never been to me. Ibig sabihin, despite of all the experiences she had, hindi niya natagpuan yung contentment, yung fulfillment na hinahanap. And that is very true. You know why? Because you wouldn't find fulfillment in pleasures. You know, kung titignan namin natin, ang daming successful na tao sa mata ng mundo. Sikat, maraming pera, nasa kanila na ang lahat. Subalit nagugulat ka. Addict, suicidal, depressed, stress, no peace of mind, walang galak sa puso. Mababaw lang lahat na yon. May sabi nga, kapag nasobrahan sa pleasure, nagiging boring na yung buhay. Walang challenges. You know, this truth just tells us na kung meron tayong dapat pahalagahan, eto, pahalagahan natin na maging matagumpay tayo sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Brother Carlo, today, gusto naming i-share. Alam niyo, yung buhay dito sa mundo, pansamantala lamang yan. Walang permanente dito. Let me tell you, I've experienced the fun of the world, the pleasures of the world, but sa Panginoon lamang may totoong katagumpayan at kapapagod. The brothers and sisters, let's all stand and let's ponder the message of the Lord.